Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Makalipas ang isang taon, Alice Go sinentensya ng habang-buhay na pagkakakulong para sa kasong qualified human trafficking. Malacanang tumangging ibunyag ang dahilan ng pagpaparesign kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Dating Speaker Martin Romualdez, tinawagan daw noon si Ombudsman Boying Remulla at nagpaliwanag sa pagkakadawit niya sa flood control scandal. Bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang ipinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset. News 5 exclusive, lalaking hindi nakabayad ng utang, binarel ng naniningil. Humantong pa yan sa shootout ng mga pulis. At sa pabaang pampagood night, ang 18-carat na gintong inodoro na nagkakahalaga ng higit kalahating bilyong piso. Sinintensya ng habang buhay ng pagkakakulong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa kasong qualified human trafficking. Guilty rin sa parehong kaso ang 7 iba pa habang ang Bamban Pogo Hub mapupunta sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Matapos ang mahigit isang taon, hinatulang guilty si dating Banban Mayor Alice Go at 7 kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking. Sa inilabas na desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167, life imprisonment o habang buhay na pagkakakulong ang sentensya kina Go. Ang mga dayuhan na nahatulang guilty ay ipapadeport oras na matapos nila ang kanilang sentensya. Bukod dyan, pinagmulta sila ng 2 milyong piso kada kaso at pagbibigay ng bayad danyos sa mga biktima. Base sa desisyon ng korte, lumalabas sa ebidensya na sina Go ay nag-organisa at nagbigay ng suporta sa Baofu. Sila rin daw ang nag-utos sa ibang tao na sapilitang pagtrabahuhin ang iba sa online scamming sa Baofu Compound sa Bamban. Isa si Go sa incorporator ng Baofu Land Development Incorporated na nagmamay-ari sa compound na ni-raid noong 2024 dahil sa operasyon ng illegal na pogo. Dagdag pa ng korte, may ebidensya na konektado si Go sa Baofu kahit sinasabi niyang hindi na siya shareholder dito. Kasama riyan ang natagpo ang kotseng nakapangalan sa kanya nang mangyari ang raid sa Baofu Compound, pagbabayad niya sa electric bills nito at pagpapatayo ng mga villa sa loob. Ikinatuwa naman ng prosekusyon at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang anilay naging mabilis na desisyon ng korte. Ang kaso is qualified human trafficking. Finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. Guilty beyond reasonable doubt. First time din na nag-convict ang court ng organizing. It is something symbolic para sa bansa to. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Mapupunta naman sa pamahalaan ang Baofu Compound na nasa 6 billion pesos ang halaga. 100% it will go to the National Treasury, my technical working committee, to be able to make a proper recommendation to the Office of the President kung kanino o papaano magagamit itong mga properties na ito. Ikinatuwa rin ni Senator Risa Hontiveros ang naging hatol. Matatandaang ang senadora ang nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay sa operasyon ng mga illegal na pogo at sa totoong pagkakakilanlan ni Go. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and to all others who enabled Alice Go's criminal empire. The Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, tagumpay para sa mga Pilipino at sa mga biktima ng pogo ang hatol laban kay Go at sa mga kasabwat niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Habang buhay na pagkakakulong, yan po ang hatol sa una sa maraming mga kasong kinakaharap ng tao na una natin nakilala bilang si Alice Leal Go. Sa umpisa, para pa siyang K-pop star na namamahala sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Tarlac. Ang cute nga naman kasi at ibang-iba ang dating kumpara sa mga politikong nagpapatakbo ng ibang mga LGU.
Ito po ay video niya na nilabas sa kanyang YouTube channel isang buwan bago siya manalo sa pagkaalkalde ng Bambantarlac taong 2022. Anak daw siya ng isang Chinese national at isang Pilipina. Pinanganak daw sa barangay Matatalaib sa Tarlac, pinalaki sa isang babuyan at completely homeschooled. Para nga talagang teledrama. Pero sumabit siya nang madiskubre sa Senado ang kanyang relasyon sa mga pogo at scam hubs na nahanap sa kanyang jurisdiksyon. At hindi lamang sa kanyang jurisdiksyon pero sa anino ng kanyang munisipyo at sa footprints ng kanyang mga negosyo. Ang Baofu Land Development Corporation kung saan siya part owner, may-ari pala ng kinatatayuan ng pinakamalaking pogo at scam hub sa rehiyon na paulit-ulit na niraid ng mga otoridad. At dahil dyan, naungkat tuloy ang kanyang pagkatao. Ang charming na si Alice Go ay ang misteryosong si Guo Huaping, isa pong Chinese national na dumating lamang sa bansa taong 1999 sa ilalim po ng isang Special Investors Resident Visa. Yan po ang findings ng Branch 34 ng RTC noong Hunyo 2025. Pareho kasi ang fingerprints ni Alice Go na pinanganak daw sa Tarlac noong August 31, 1990 at si Guo Huaping na pinanganak sa Jinjiang, Fujian Province sa China. Ang findings ng korte, ang nagpapakilalang si Alice Go ay isang Chinese citizen at hindi isang Pilipino. Wala siyang birth records, walang hospital records, walang school records. Late birth registration lamang nung siya ay 17 years old na. So sa huli, binigyang halaga ng korte ang mga fingerprint records at comparison. At dahil po dyan, wala raw siyang karapatan na maging isang alkalde sa Pilipinas. Pero hindi dyan nagtatapos ang problema ni Guo Huaping. Sari-saring kasong silang palaban sa kanya, human trafficking, money laundering, illegal gambling, at pati ang suspicion na isa siyang Chinese spy. Hulyo 2024, naglabas ang arrest warrant ng korte laban kay Guo na agad namang tumakbo sa labas ng bansa. Nagpunta ng Malaysia at ng Singapore bago madampot ng mga otoridad sa Indonesia noong Setyembre 2024. Yun lang, kahit isa siyang pugante, hindi pa rin mapigilan ng mga opisyal na makipag-posing kasama siya. Samantala, sa bayan kung saan siya tumakbong alkalde, ramdam pa rin ang suporta ng ilang mga tao para sa alkalde na hindi pala nila kababayan. Ang nakilala raw nilang si Alice Go, naglunsad daw kasi ng maraming social programs para sa kanyang mga nasasakupan. Siya raw po ay mabait, matulungin at madaling lapitan, mga bagay na kanilang hinahanap sa kanilang mga pinuno. At yan na po marahil ang malaking kabalintunaan. Yung nakitaan ng malasakit ng ordinaryong Pilipino ay yun pang hindi niya tunay na kababayan. Tumanggi ang Malacanang na ibunyag ang dahilan ng pagpaparesign kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod yan ang sinabi ni Bersamin na pinagbitiw siya at hindi nag-resign. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baiza. Ngayong linggo, sunod-sunod ang mga resignation sa Malacanang. Sinaamin na pangandaman ng Department of Budget and Management, Lucas Bersamin bilang Executive Secretary, DepEd Undersecretary Trigiv Olayvar at Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Lahat ng yan ay may kaugnayan sa investigasyon ng bilyong-bilyong pisong budget insertions at anomalya sa flood control projects. Sa gitna ng pag-uga ng gabinete ng Administrasyong Marcos, nagawa pang magbiro ng Pangulo sa 2025 Bagong Bayani Award sa Malacanang. Bibigyan niya raw ng posisyon si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa madalas nitong pagbiyahe pa Europe para tulungan daw ang Overseas Workers Welfare Administration. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Tinanong ang palasyo kung joke lang ba yan o baka naman may halong katotohanan. Tingnan na lang po natin kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sinagot din ng Malacanang ang tungkol kay Lucas Bersamin. Sa panayam kahapon ni Frontline Pilipinas News anchor Cheryl Cozem sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Bersamin na hindi siya kusang nag-resign kundi pinag-resign. Tinawagan daw siya ng isang taong malapit sa kanya na hindi taga Malacanang at sinabihan siyang bumaba na sa pwesto. But I just would like na ituwid yung news na nag-resign ako out of delikadesa. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Ayon naman sa palasyo, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo
At kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin. Isa pang tanong, sino ang tumawag kay Bersamin at nagsabing mag-resign na siya? Hindi ko pa masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Sa kabila ng kabi-kabilang resignation, giniit ng palasyo na hindi porkit nagbitiw sa pwesto ay absuelto na. Wala raw makalulusot sa investigasyon tungkol sa budget insertions at korupsyon. Po ay maaari nasa kamay na po ng ICI, maaari nasa kamay na po ng Ombudsman, DOJ, private citizen, public official. Kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza. Tumawag daw noon si dating Speaker Martin Romualdez kay Ombudsman Boying Remulla para itanggi mga paratang sa kanya sa flood control scandal. Sa kabila niyan, posible pa rin daw maghain ng Ombudsman ng kaso laban kay Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. May siniwalat sa isang forum si Ombudsman Boying Remulla. Tumawag daw sa kanya noon si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang masangkot sa flood control scandal. Itinanggi raw ni Romualdez ang mga akusasyon sa kanya. Kabra ni Remulla si Romualdez sa fraternity at mayroon daw silang malapit na relasyon. I answered his call once because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. Anong sagot? Wala, just, di ba? We just follow the evidence. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling kinausap ni Remulla si Romualdez. Gusto raw kasing tutukan ni Remulla ang issue. Matatanda ang siniwalat na security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza na nagdala siya ng male-maletang pera mula sa kickback umano sa mga flood control projects sa bahay ni Romualdez. Kinumpirma din niya nito sa kanyang video statement. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Ombudsman kay Romualdez. Nang matanong naman si Remulla kung kailan posibleng kasuhan si Romualdez. It will be filed within the year. I mean, not this year, but at least in the next 6 months or 9 months. Oh, yes, yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. I do not want to file a lousy case. I will never file a lousy case. I'm not that kind of person. I want things to be done properly. I want it to be documented. I want it to be solid. Una na ring sinabi ni Remulla na iimbestigahan din ng Ombudsman ang mga pangalang binanggit ni Go sa video, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. The revelations are fresh and we're checking on everything. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. I didn't get this office for that. Nitong Martes lang nang isampa ang unang kaso sa flood control scam laban kina Go at mga opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. 10 dati at kasalukuyang kongresista ang iniimbestigahan ng Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest nila sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang dyan si dating Pampanga Representative Dong Gonzales. Nasa Frontline, ang balitang yan si Marian Enriquez. Mainit ang mata ng Ombudsman kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales. Itinuturing siyang contractor o congressman na contractor. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, iniimbestigahan ang posibleng conflict of interest ng pamilya ni Gonzales na umano'y nagmamay-ari ng isang construction corporation na nakakuha ng kontrata sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Yes. So, ano yan eh? Contractor yan eh. Contractor. Yung kanyang construction company at mga projects. Siyempre, yun naman yun eh, di ba? It's not just about flood control, it's about other illegal interests, unlawful interests. Ayon naman kay Gonzales, bukas siya sa anumang investigasyon. I recall that a case against me involving the same projects filed before the same ombudsman was dismissed sometime in 2023 for lack of merit. It appears to be a rehearsed and recycled subject, if any. Bukod kay Gonzales, siyang pang mambabatas ang iniimbestigahan na posibleng may conflict of interest sa mga kontrata ng gobyerno. Nasa 10 pa lang siguro tayo. Kasi isa-isa yan eh. Kailangan hihimayin mo eh. Dahil maraming magaling magpatakbo eh. At marami namang hindi na nagtago. At talaga maraming sabit dito. Maraming sabit dito.
Inaakusahan din ni Congressman Leandro Leviste na si CWS Party List Representative Edwin Garjola na konektado umano sa kumpanyang nakakuha ng higit 20 billion pesos na DPWH projects. Wala pa ring pahayag hanggang ngayon si Garjola. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Naniniwala ang Makabayan Bloc na hindi pa dapat iabsuelto si Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon ng maanumalyang flood control project. Giit ng grupo, mabigat ang alegasyon ni Zaldico kay PBBM na nagutos umano ng budget insertion sa 2025 national budget. Bukod kay PBBM, dinawit din ni Ko sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, maaring may laman ng mga pahayag ni Ko lalo't sinibak si Bersamin at nag-resign din si Pangandaman. Maghahain din daw ang Makabayan Bloc ng resolusyon sa Kamara para paimbestigahan kung may papel nga si Pangulong Marcos sa alegasyon ng kickback. At kung tatahimik ang Pangulo at ang Malacanang, masasabi natin may nangyayari ng cover-up. No? Ngayong umabot na sa pinakatabi na mismo ng Pangulo at diretso na sa Pangulo ang mga aligasyon at testimonya na naririnig natin, no? Lalong kailangang ituloy ang investigasyon sa halip na tumahimik at pagtakpan ito. Patay ang isang lalaki na makipagbarilan siya sa mga rumespondeng pulis sa Taguig. Ang suspect, nagalit daw dahil hindi nakapagbayad ng utang ang kanyang kaibigan. Nasa frontline ng balitang yan ng Mr. Exclusive ng News 5 na si Gary De Leon. Duguan at wala ng buhay ang 53 taong gulang na dating pulis na si alias Sakab matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Taguig. Bago ang insidente, bumisita si Sakab sa bayan ng kaibigan niyang si alias Banar sa barangay Upper Bikutan para maningil ng utang. Pero nauwi sila sa pagtatalo. Sinubukan pang umawat ng kapatid ni alias Banar hanggang sa bumunot ng baril si Sakab at pinaputukan ng biktima. Ang sabi po ng kapatid na nakasaksi, nakagagaling lamang sa pamamalengke, nakita niya na bumunot agad ng baril itong suspect at pinaputukan agad itong kanyang kapatid na tinamaan sa likod. Napasigaw siya at humingi ng awa na wag na paputukan. Agad namang nakalabas si Banar sa tulong ng kanyang kapatid, habang si Sakab nagkulong sa second floor ng bahay. Kalaunan, dumating ang mga pulis at nagkaroon ng shootout. Pinilit at pinasuko siya ng mahinahon at maayos para magkaroon ng mapayapang pag-uusap, ano. So, ngunit sa hindi malaman dahilan at sa galit nito talagang suspect, sa halip na sumuko sa mga responding pulis natin, 2 beses na pinaputukan ito mula sa loob, sa labas na pinatutunguhan ng pulis. Napatay sa engkwentro ang suspect. Patuloy naman nagpapagaling sa ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz tonight na tayo. Nag-cruise ang landas ng estranged wife ni Derek Ramsey na si Elena Darna at ex niyang si Joan Villablanca. Nangyari yan sa isang art exhibit sa Maynila. All smiles pa ang dalawa na para bang magkaibigan. Tinagpa ni Ellen si Joan na para bang pang-asar kay Derek. Ilang taon ding naging magjowa sina Joan at Derek. Inanunsyo naman ni Ellen na ilang buwan na silang hiwalay ng asawa niya ngayon. Nanakawan sa Amerika ang aktres na si Kay Abad Castillo. Sa kanyang post, nakuha raw sa kanilang kotse ang kanyang bag na may lamang ID at 2 pasaporte. Nangyari yan habang nagla-lunch sila sa Las Vegas. Naroon daw sila para magbakasyon. Pero dahil sa nangyari, nauwi sila sa police station para i-report ang mga ninakaw sa kanila. Sa isa pa niyang post, ligtas naman daw sila ng kanyang pamilya. Nag-aayos na rin si Kay ng kanyang documents para makabalik sa Pilipinas. Nagpasalamat din siya sa mga Pinoy na tumulong sa kanila doon. Marami pa akong may init na chika mamaya, kaya huwag kayong bibitiw. Susunod, Ramon Ang, pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa.
Malacanang may paliwanag kung bakit may dalawang bersyon ang SALN ni PBBM. 3 sa 7 mamahaling sasakyan ng mga diskaya na ibenta na ng gobyerno. At Enhypen nag-donate ng 4 million pesos sa bansa para sa mga binaha. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna iyan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa alta sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. Agad namang nag-post sa Facebook si Congressman Paulo Duterte. Ang inireport daw ng politiko ay nakakabahala at isang malinaw na paglabag sa saligang batas. Kung mangyari nga iyan, para raw tayong Banana Republic na pamumunuan ng highest bidder. Dagdag pa ni Pulong, may natanggap siyang impormasyon na isa pang business tycoon daw ang personal na na-pressure para mag-resign si dating Executive Lucas Bersamin. Ito raw ang nagpopondo sa grupo ni AFP Chief Romeo Brawner Jr. Kung totoo raw ang mga impormasyong ito, sabi ni Pulong, iniimpluwensyahan at minamanipula ng mga makapangyarihang negosyante ang ating gobyerno. Ibig sabihin, nakabalik na ang mga oligarch. Kasunod niyan, nag-post din sa Facebook si Ramon Ang. Diretsahan niyang sinabing hindi siya papasok sa politika. Alam daw ni Ang na maraming hinaharap ngayon ang bansa. Naiintindihan niya kung bakit gusto agad itong masolusyonan. Pero ang pagsulong ay hindi lang dapat nakadepende sa iisang tao. Kailangan daw iisang direksyon ang gobyerno, pribadong sektor at ang publiko. Samantala, nagbabala naman ang Malacanang kung totoo raw ng dayuhang pondo ang nasa likod ng umano'y planong destabilisasyon laban sa Marcos administration. May katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniimbestigahan na ng AFP at PNP ang issue at hindi raw katanggap-tanggap na pinapakialaman ng ibang bansa ang politika ng Pilipinas. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad kung nagpopondo lang naman din po ay ibang bansa. Wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines kaugnay ng umano'y military-backed reset. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Patay ang 3 magpipinsan matapos matabunan sa landslide sa Cabugao, Apayao. Base sa investigasyon, binisita ng grupo ang isang lupaing target nilang gawing taniman nang magka-landslide sa lugar. Siyempre maulan sa lugar nang mangyari ang pagguho ng lupa. Nakaligtas ang isa pa nilang pinsan na siyang nagpasaklolo sa mga pulis. Sa ngayon, dalawa sa 3 magpipinsan ang na-recover na. Dahil pa rin sa walang humpay na ulan, lubog sa baha ang ilang bayan sa Cagayan. Gaya po ng Santa Ana na nagbisto ng ilog ang ilang kalsada sa tindi ng baha. Sa bayan naman ng Bagao, hindi na madaanan ng ilang tulay dahil sa pagtaas ng tubig. Stranded tuloy ang ilang residente at mga motorista.
Magpapatuloy ang maulang panahon sa Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, epekto yan ng shear line o yung banggaan ng malamig na hanging amihan at mainit na easterly winds. Intertropical Convergence Zone naman o yung salubungan ng hangin sa Northern Hemisphere ang nagpapaulan sa Mindanao. Sa forecast ng Metra, buong Biyernes bubuhos ang katamtaman hanggang sa malakas na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Norte. Posible ring umulan sa hapon sa Mindoro Province at ilang lugar sa Kabikulan. Maaraw naman sa lalabing panig ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Maghapon namang uulan sa Eastern Visayas at ilang lugar sa Cebu at Iloilo. Uulan na rin sa umaga sa Northern Mindanao. Sa hapon, maulan na rin sa Lanao del Sur, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargent. Ayon pa sa Metra, posibleng may mabuo na low pressure area sa silangan ng Mindanao. Sabi ng Pag-asa, katamtaman ang tsansa niya na maging bagyo na tatawaging verbena. Good news mga kapatid at mga fans ng pambansang kuya na si Willie Revillame. Malapit na ang pagbabalik niya sa bagong show na Willionario. Binanggit sa teaser post ang lucky pick na laro na magbibigay ng chance sa mga player na maging milyonaryo. Sa isa pang post, pinasalamatan din ni Kuya Will ang pagbisita ng Signal Bosses sa Willionario Studio. Wala pang detalye kung kailan ang mapapanood yan. Pero kasabay niyan, inanunsyo rin na may TikTok official account na ang Willionario. Susunod, 3 sa luxury cars ng mga Diskaya na subasta na. Magkano kaya ang nabenta? 7 luxury vehicles na walang plaka at dokumento sa Bulacan, kinumpiska ng PNP HPG. At a Korean superstars at a long-term couple na sina Shin Min-ha at Kim Woo-bin ikakasal na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naibenta na ang 3 sa 7 luxury cars ng mga Diskaya na ipinasusubasta ng gobyerno. Sino-sino kaya ang mga nakabili? Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. 7 luxury vehicles ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang ibinalandra ng Bureau of Customs sa port area sa Maynila. Ipinasusubasta ang mga sasakyan na napatunayang smuggled o puslit. Kasama sa mga yan ang Toyota Tundra at Sequoia, 2 Mercedes-Benz na G-Class, Lincoln Navigator at Bentley Bentayga. Itong sasakyan sa tabi ko ang pinakamahal sa lahat ng luxury vehicles na pinapa-auction dito. Walang iba kundi ang Rolls-Royce na naging mainit na usapin dahil may kasama pa itong payong. Ang bidding price niyan nagsisimula sa higit 45 million pesos. Present sa auction sina Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Public Works Secretary Vince Dizon, Finance Secretary Frederick Go at ICI Chairperson Andres Reyes. Si Dizon, tinesting pa ang kontrobersyal na payong ng Rolls-Royce. Ewan ko kung yung payong pa lang, ilang milyon na yun. Pera natin yan eh. So may kasamang galit, pero at the same time may kasama ding tuwa eh. Na finally, mababawi na natin lahat to at makakakuha na tayo ng hustisya. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Matapos ang unang bidding, 3 ang naibentang luxury car. Nabili ng kumpanyang Simplex Industrial Corporation ang 2 Mercedes-Benz sa halagang tig 15 million pesos. Habang ang kumpanyang Le Central Jewelries ang nanalo sa Lincoln Navigator sa halagang 7.1 million pesos. Ayon sa BOC, pwede nang kunin ng mga winning bidder ang mga sasakyan. Posible naman daw ibaba ng BOC ang floor price ng 4 na idineklarang failed bid. Mas ideal daw kung maibaba na nasa mga 30 million range yung Rolls-Royce. For this auction kasi
we used a 10% depreciation factor, no? But we can now consider perhaps maximizing to 16%. Sa susunod na 2 linggo, posibleng ganapin ang pangalawang bidding ng 4 pang sasakyan pati na ang natitirang luxury cars ng mga diskaya. Giit ng mga otoridad, simula pa lang ito ng kanilang pagpapanagot sa mga nangurakot sa kaban ng bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Nakaalerto naman ang PNP sa mga mamahaling sasakyan na galing umano sa korupsyon. Sa Bulacan, nakumpiska ang 7 luxury vehicles na walang plaka at dokumento. Nasa Frontline na balitang yan, Brian Castillo. Parang may car show sa gasolinahang ito sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX sa Marilao, Bulacan. Agaw atensyon ang mga mamahaling sasakyang nakaparada roon. May Ferrari, may Toyota Supra, at mayroon pang Nissan GT-R. Ang mga sasakyang yan ang pakay ng dumating na mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa nasabing gasolinahan. May nagtit daw sa HPG tungkol sa di pangkaraniwang pagtitipon ng mga luxury cars sa lugar. Nang inspeksyonin, nabistong peke ang plaka ng ilan. Ang iba nga, wala talagang plaka. Wala rin umanong maipakitang legal na dokumento ang ilang may-ari para patunayang rehistrado ang mga sasakyan. Ito pong 7 luxury cars na ito ay may mga improvised plate po na ginagamit na siya po din po kagad na initial violation po. At meron din po doon na halos din na wala rin pong plaka na gamit. Hinatak ng HPG ang 7 luxury vehicles at naka-impound na ngayon sa tanggapan ng Land Transportation Office. Maaari naman daw itong mabawi ng mga may-ari basta maiparehistro ng tama ang mga sasakyan. Ang tinitignan kasi ng PNP HPG ay kung ito po ay dumaan sa ating customs para kung sila po ba ay nakapagbayad po ng tamang buwis bago po nila ito na i-acquire. Nakaalerto ngayon ng PNP sa mga mamahaling sasakyan sa gitna na rin ng mainit na issue ng korupsyon, lalo't may mga sangkot sa flood control scandal na nakitaan ng mga luxury vehicles na posibleng itinatago ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Handa raw ang kampo ni Zaldico na maghain ng mga petisyon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa panayam ng The Big Story ng One News, abogado ni Ko, petition for bail daw ang ilan sa ihahain nila. Matatanda ang walang piyansa ang inirekomendang kaso ng malversation of public funds laban sa dating kongresista. Bukod dyan, maghahain din daw sila ng petisyon para tutulan ang tangkang pagkansela sa pasaporte ni Ko. Iginiit naman ng abogado ni Ko na may mga ebidensya ang dating kongresista sa mga sinabi niya sa kanyang video. Sa ngayon, hindi pa rin daw alam ng abogado kung nasaan si Ko. Do you think Zaldico has in his possession enough evidence? More than that, I've seen the evidence, Sean. I've seen a lot. I don't know if he's shown me everything. Sinabi niya naman that there's another video forthcoming. Diba? Sabi niya, marami pa akong sasabihin. Abangan, 18-karat gold na inidoro, pinasubasta sa halagang halos 600 million pesos. At Enhypen, may 4 million pesos na donation para sa mga sinalanta ng baha sa bansa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Confirmed na ang wedding ng Korean superstars na sina Shin Min-ah at Kim Woo-bin. Ayon sa kanilang agency, sa December 20 ang wedding. Pinili raw nila na maging private ang kanilang kasal kung saan mga kaanak at close friends lamang ang imbitado. Sa kabila ng bagong chapter ng kanilang buhay, patuloy pa rin daw silang dedicated sa kanilang acting career. Last 2015 nang kumpirmahin ng couple ang kanilang relationship. Nag-donate ng 4 million pesos ang K-pop group na Enhypen para sa mga sinalanta ng mga nagdaang baha sa Pilipinas. Ayon sa members,
malapit sa kanilang puso ang bansa kaya nais silang magpaabot ng tulong. Ang kanilang donation ay idaraan sa Hope Bridge Korea Disaster Relief Association in partnership sa Philippine Disaster Resilience Foundation. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating papawang Pampa-Good Night, usapang subasta pa rin pero hindi dito kundi sa Amerika. Up for auction, isang golden toilet. Gawa ang inidoro sa purong 18 karat gold. Higit 100 kilo ang bigat niyan. Ang presyo, mas mabigat, 600 million pesos. Pwedeng makita ang pambihirang golden toilet sa auction block sa New York. Bawal nga lang gamitin ang flush. Bakit bawal gamitin ang flash? Kasi, happy birthday! Baka matisod ka ng hindi mo nasa... Maganon sa mukha mo, no? Kanta, Johnny. Kinakabahan ako dito. Happy birthday, sir! Yan, sir. Kaya pa niya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Sir Ed! Ano kasing yun? Happy 60th! Yes to senior years, di ba? Yes to discount. Yes to 20%. Pero i-fact check to. O hindi 60 ilan? Ano yung kumanta eh? Happy birthday. May time gusto pa ka ba pala. tayo? May gusto ka pa. Pulutan. Sige, kanta mo na lang yung sarili mo. Total, ayaw mo nung kanta namin eh. Sige. Okay, sige. Wish. Dahil mabait ako, sige na nga, ako na nga sa'yo. Parang ano, palitan pa. Wish. Anong wish mo? Happy birthday! Wait! Happy birthday! Sana magkasundo rin tayo bago matapos yung newscast kung paano yung kanta natin. Ano ba yun? Ang isa lamang po ang wish ko. Ano? Matuto kayong kumanta. Sige. Next Para birthday sa'yo, mo. next year, no? Mag-voice lesson kami ni Miss Mean. Tsaka pa-experience ng 20%. Siyempre, na-discount. Yes! Yan naman! Yeah! Tayo sa 20%, no? At nandiyan, ibitado po ang mga kapatid natin. Isa na nga natin daw. Ayaw niya Tama na. talaga. Ayan po, 45 minuto pag-imas magang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Happy 60th talaga, sir. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Bulahan. Public Service. Ako po si Bea Las Vallas Oroseo. Ako lang po si Adlingao. Walang laglagan sa Friday night.